Konnichiwa minasan! Kamusta na kayo? So for today's video, samahan niyo naman ako magluto ng chicken sopas para sa asawa kong hapon. So bago ang lahat, ito nga pala ang picture ng ingredients. So guys, hindi ko na nga ipapakita kung paano ko hiniwa ng isa-isa yung mga ricados. Kasi baka matagal tayo, abutan tayo ng siyam-siyam. Saka nga pala guys, bago ko nga hiniwa yung mga ricados, ay nagpakulo muna ako ng breast part ng karning manok. At sa ibang nabi or lutuan naman guys, ay nagsalang ako ng tubig, nilagyan ko ng konting mantika at asin. So nung kumulo na yung tubig, saka ko nilunod yung elbow macaroni. At ayan, hinimay-himay ko na nga yung mga nilaga kong breast part ng manok. Araw pala ng linggo nang niluto ko tong sopas na to guys. So supposedly, Sabado at Linggo, rest day dapat nila asawang hapon sa work. Pero dahil merong maliit na bangka ang asawa kong hapon at hilig niya namang mangisda, kaya nangisda siya. Kahit pa araw ng rest day niya. Nangihinayang kasi si asawang hapon sa ganda ng panahon. Hindi raw kalakasan ng hangin at hindi rin daw tirik yung init ng araw. Kaya sayang daw yung kikitain niyang pera sa mga mabibingwit niyang isda. Kapag siniswerte ka nga naman, thank you Lord, nakatagpo ako ng asawang sobrang sipag. Kaya dito ko na lang talaga dinadaan sa pagluluto at pag-aalaga ang pagbawi ko sa kabutihan at kasipagan ng asawa kong hapon. Alas 5 ng madaling araw pala yung alis ng asawang hapon. Tapos pagdating ng 12 noon, kakain niya ng lunch niya at makikipag-video call sa akin kahit nasa kaligitnaan siya ng laot. At pagdating ng alas 3 ng hapon or minsan alas 5, nauwi na yun ng bahay na may bingwit na 10 kilo ng isda. Kaya mga bandang alas 2, naluto na ako ng pagkain para pag uwi niya, pahinga na lang siya at diretso na siya kain. So may kwento pala tong luto ko guys. First time ko nga palang malutuan si asawang hapon ng chicken sopas. So ito nga yung napili kong lutuin para kay asawang hapon. Kasi lagi ko naaalala ang mama ko sa pagkain na ito. 8 years old lang ako noon nung una akong nilagnat ng mahigit 1 linggo. Dahil nagkasakit ako ng UTI. Hindi ko makalimutan na sobrang alalang-alala yung mga magulang ko sa akin noon dahil akala nila na dengue na ako. Sobrang nangayayat talaga ako noon guys kasi nga tinatanggihan ko lahat ng pagkain na inaalok sa akin ng mama ko. Wala akong gana tsaka wala din akong panglasa nung mga panahon na yon. Sa sobrang ang alalang-alala ng mama ko noon, tinanong niya na nga ako ano daw ang pinakagusto kong kainin at ipaghahanda niya ako. Para lang daw talaga magkagana akong kumain. Sakto nung mga panahon na to guys, usong-uso yung cartoon movie ni Princess Sarah at Becky, kasama pa nga yun si Miss Minchin nun eh. So simula nun guys, doon ko na unang nakita yung pagkaing sopas sa cartoon series na iyon. Sobrang na-curious talaga ako ng mga panahon na yun kung anong lasa ng sopas. Kaya naman agad ako pinaghanda ng mama ko para lang kumain talaga ako at magkalaman lang yung tiyan ko. Tsaka nga pala guys, may papakita ako sa inyong video. So saktong bandang alas 2 alas 3 ng hapon ay nakuhanan nga ni asawang hapon ng video. Ang bihira lang na pangyayaring ito. Habang nasa kalagitnaan nga daw siya ng laot ay naaktuhan niyang palangoy-langoy lang sa malapitan ang whale na ito. Agad niya nga rong naisipang kuhanan ng video para makita ko. Sobrang natuwa talaga ako guys nung nakita ko to. Dolphin pa lang kasi na-encounter ko sa tanang buhay ko eh. Kaya talaga namang kinulot ko si asawang hapon na sana isama niya ako sa susunod na pangingisda niya. So ngayon guys, balik na tayo sa usapang pagluluto. Guys, maniwala kayo sa hindi, first time kong magluto ng sopas. Kaya naman talaga, ang una kong ginawa ay inalala ko ng mabuti yung mismong lasa ng sopas na mismong niluto ng nanay o mamang Lena ko. Kaya naman nung natikman ko na yung sopas, pakiramdam ko, parang talagang andyan lang yung mama ko sa tabi ko habang niluluto ko to. Kasi para sa akin, kuhang-kuha ko talaga yung mismong lasa na niluto ng mama ko. Yun tuloy, nanumbalik lahat sa akin lahat ng mga masasayang alaala namin ng mga magulang ko. Wait, teka lang guys, parang maiyak na ako. So change topic na tayo guys. So yun nga guys, mga bandang alas 5 na to ng hapon. Nakauwi na nga si asawang hapon sa bahay kaya ininit ko na lang uli yung sopas. At pinaghainan ko na siya. So dito guys, ito naging reaction ni asawang hapon sa niluto ko. Wow. Wow, itadakimasu. Wow, yun na. Wow. Itadakimasu. Ato din ng soju. Sabete. Oishi. Alam nyo guys, ito talaga yung pinakagusto kong ugali ng asawa ko. Napaka sobrang appreciative.
Madalas nga, bigla-bigla na lang akong kakausapin yan para magpasalamat lang. Ramdam na ramdam ko nga yung sincerity sa mga mata niya dahil habang pinapasalamatan niya ako, naluluha rin yung mata niya. Out of nowhere, bigla-bigla lang yan ang hahawak ng kamay ko at nagpapasalamat. Kaya naman, bigla-bigla na lang din ako napapatanong sa kanya, salamat ka ako para saan? Sagot niya na may salamat daw sa lahat, sa pag-aalaga. Kahit anong pagod niya daw sa trabaho, masayang-masaya pa rin daw siya kasi meron daw ako sa buhay niya. Sa isip-isip at diwa ko na may ako nga dapat ang magpasalamat sa kanya. Binago niya yung buhay ko at buhay ng mga anak ko. Binigyan niya kami ng mga anak ko ng isang tirahan na kahit isang dekada ko pa siguro pagtrabahuan ay hindi ko basta-basta agad-agad makakamit. Kaya naman naway i-bless pa ako ng Panginoon at sasabayan ko rin ng pagsusumikap para balang araw makabawi ako sa kabutihan ng asawa ko at ng buong pamilya ko. O siya guys, hanggang dito na lang muna, Jane!